Tinawagan ako ng aking employer, hindi ako makakabalik. Bakit marami sa ating mga Pilipino ang gustong makapunta sa abroad? Giginhawa ba talaga ang ating buhay doon? Bata pa lang ako, lagi ko na nakikita ang aming kapitbahay na galing abroad. May malalaking bahay, magagarang sasakyan, at maginhawang buhay. Kaya nasabi ko sa sarili ko noon, balang araw, ako naman. Pero di ko alam na bago pala sila umuwi na may ngiti, ay meron palang itong kapalit na may bigat sa dibdib. Korea ang pangarap ko noon. 2014 nagsimula akong mag-apply. Pero sa dami ng aplikante, hindi ako pinalad. Sinubukan ko rin mag-apply papuntang Japan. Pero ang laging sagot nila, tatawagan ka na lang namin. Alam naman natin lahat kung anong ibig sabihin nun, di ba? Hindi ako tumigil, araw-araw akong umaasa na may tatanggap. Hanggang isang araw, tumawag ang isang agency. Hindi para sa Korea, hindi para sa Japan, kundi para sa Taiwan. At doon nagsimula ang kwentong abroad ko. Taong 2015, unang beses akong lumipad palabas ng Pilipinas. May pangako pa ako noon sa sarili ko na sa pag-edad ko ng 35 years old, magkakaroon ako ng sarili kong bahay, sarili negosyo, at maginhawang buhay. Madaling sabihin pero hindi ko alam kung gaano kahirap ang landas na aking tatahakin. 3 taon nang lumipas, isang tawag nagpabago sa buong buhay ko. Tawag para ipaalam, pumanaw ang aking ama. Umuwi ako sa Pilipinas na may dalang sakit sa dibdib kasi isa sa pangarap ko noon para masuklian man lang ang kanilang hirap na dinanas para ako'y makapagtapos ng pag-aaral. Pero sa loob ng 2 linggo, bumalik rin ako agad sa Taiwan para ipagpatuloy ang aking trabaho at pangarap para sa aking pamilya. Lumipas ang mahigit 1 taon, taong 2019, umuwi ako ulit sa Pilipinas para magbakasyon, Pasko, para magsaya kasama ang aking buong pamilya. Pero hindi ko inaasahan na isa-isang buwan lang dapat na bakasyon ay nauwi sa 2 taon dahil sa pandemya. Tinawagan ako ng aking employer sa Taiwan. Hindi ako makakabalik kasi sarado ang border ng Taiwan. Ganon din ang border ng Pilipinas. 2 taon akong naiwan, naubos lahat ang aking ipon, halos pati ang aking pangarap. Hanggang sa bagong taon ng 2022, isang tawag ang aking natanggap muli mula sa aking employer at sabing, gusto mo pa bang bumalik? Hindi na ako nagdalawang isip, laban ulit para sa pangarap. Pagdating ko ulit sa Taiwan, hindi ko inaasahan na didiretso pala ako sa quarantine. 18 days na walang kasama, wala akong makitang ibang tao para nakakulong. At habang ako'y nandoon sa loob ng quarantine facility, ay nababalitaan ko na ay isa-isa na palang umalis ang aking mga katrabaho. Papunta sila sa bansang Canada. Napaisip ako, bakit hindi ko kaya subukan para maiba naman? Muling lumipas mahigit 1 taon. Eto ako ngayon. Kung hindi ako sumubok, kung sumuko na ako noon sa aking mga pangarap, hindi ko maabot nasan man ako ngayon. Dito ko naramdaman ang totoong kwento. Hindi palaging nasusunod ang gusto natin, pero palaging nasa tama ang timing niya. Hindi niya ibinigay ang bansang pangarap ko noon, pero binigyan niya ako ng mas higit pa. At doon ko naintindihan, lahat ng hirap, lahat ng luha, lahat ng liko ng buhay ay may dahilan. Hindi sinusulat ang kwento ng buhay natin ayon sa gusto natin, kundi ayon sa plano niya.